Ang kapal-kapal! Grabe! Ang kapal ng feslak ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte para manumbat dito sa ating mga kasundaluhan. Iniwan mo nga ang bansang Pilipinas na nagkanda leche-leche sa budget. So anyway, nanumbat ho si Kadigungan. Sabi ba naman niya, ako yung nagpadoble ng sweldo nyo. Tinaasan ko yung sweldo nyo, kaya makinig kayo sa akin. Gusto niyang gawing tuta itong ating mga military personnel. Sino ka? Para gawing tuta yung ating mga military personnel, bakit pera mo ba yun? Diba, kahit sabihin na lang natin na tinaasan mo yung sweldo, pero ang tanong, pera mo ba yun? Nag-implement ka lang, palpak na nga tong implementation mo eh. Guys, wala naman sa akin problema if tumaas yung sweldo ng ating mga kasundaluhan. Pero, mamaya explain ko sa inyo, meron kasing negative side effect yung pagtaas ng sweldo ng ating mga kasundaluhan. Don't get me wrong guys ha. Pabor na pabor ako na tumaas ang sweldo ng ating mga kasundaluhan kasi sila yung ating mga bayani ng bayan. Pero yun nga lang, dahil nga sa naglabas yung National Treasury ng budget, lumubo ng lumubo ho. Kumbaga, 20% ho ng budget ng bansang Pilipinas na pupunta lamang ho dito sa mga kasundaluhan. So anyway, I will explain it later. So dito muna tayo. So ngayon, pinag-utos ho kasi ni Kadigungan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na magkaroon ho ng lifestyle check yung mga public servant nating mga politiko. Yung mayor, vice mayor, congressman, even the president. So ang lakas ng loob magsabi no na 'di ba, mga lifestyle check na 'yan, mga eme-eme na 'yan. Pero in the first place ayaw maglabas ng salin. 'Di ba? Ang dami nga ding issue nito ni Kadigungan sa usaping pangungurakot eh. 'Di ba? Remember guys, confidential funds sa anak niya. Formally, tapos yung reclamation. Eh di kung naghahamon ka ng lifestyle check na yan, dapat lahat sabay-sabay. Hindi yung mga ngayon lang. 'Di ba? Eh syempre, gusto mo makaiwas kasi nga tapos ka na sa termino mo. 'Di ba? Dapat iwas-iwasan din yung kakaputak. Tapos na yung termino mo, huwag ka nang magsalita. 'Di ba? Anyway, kung sakaling magkakatotoo man to na gustong magkaroon ng lifestyle check ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ay there's nothing wrong naman kasi pabor naman ako doon to the point na malalaman natin kung saan nanggagaling yung yaman ng ating mga public servant, 'di ba? Kung ano yung yaman na meron sila, kung ano yung buhay na meron sila. There's nothing wrong naman dyan, guys. Pero ito kasi yun eh. Ito yun, no, pababasa ko sa inyo. So, sa Pulso ng Bayan ba to? Tapos, Balita ng Bansa, yan. Pulso ng Bayan, sige, dito. May suwestyon ho si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ilalim daw ho sa lifestyle check ang mga nasa gobyerno at mainam na gawin ito ng militar sa ngalan ng transparency. So, yun ho, kung mapagkakatiwalaan lahat. Diba? Anyway, para magets niyo yung context, ito ho yung sabi niya sa interview. At dito ko nanggagalaite, yung tipong gusto kong maggalit, gustong manakit. Diba? Anyway, panood ko yung video. Magbulan, lifestyle check, okay. Let the military do it. Ang asahan mo dito, military. Kaya the military, since I am asking illegitimate help, it's not a coup d'etat, I do not like that. Pressure lang ninyo. Kung ayaw ninyo ng public, if you are not really ready to go public, do it by whisper. Sabihin ninyo sa kuha na i-audit yan, kaya pati kami dito interesado. Diyan ninyo makita, military pati police, paano kayo dinala ng gobyerno up to this time. Tapos itong pensyon, I doubled your salary. Panahon ko. For the first time ever. Ngayon kukunin pa sa inyo. Okay. So, dun tayo mag-focus sa sa sinabi niya yung pension, I doubled your salary. Pero anyway, 'di ba? Kitang-kita ho at dinig na dinig naman ng dalawa nating mga tenga ang nangyaring panunumbat ho ni Kadigungan. Diba na? Dinoble niya daw na kesyo, dinoble niya daw ang sweldo ng ating mga kasundaluhan.
Well, in fact, nagkaroon nga ho ng nagkanda-leche-leche sa budget dyan eh. Pero anyway, kahit pa man doblehin mo yung sweldo, kahit ikaw yung nagdoble ng sweldo ng ating mga kasundaluhan, hindi mo pera yun. Pera ng taong bayan yun. Pera ng ng mga taxpayer yun. Public funds yun. Public money yun. Ano yung pinuputak ng butchi mo? 'Di ba? Tapos na yung termino mo, wag ka nang manumbat. Ano ba yan? Hindi mo naman pera yan. Pera yan ng taxpayer. 'Di ba? Public money yan. Pero actually, guys, bear with me, there's nothing wrong naman if the salary of our Armed Forces of the Philippines or anything else na, yung mga kasundaluhan, there's nothing wrong naman if their salary increase. Wala naman sa aking masama doon kasi, di ba, ating mga magigiting na bayani nakakapag-benefits. Kasi ilang taon silang, sabi na lang natin, bago makauwi ng kanilang pamilya, ilang buwan. So, syempre, inaalay din nila ang kanilang buhay para sa ating bayan, sila, 'di ba? Nakikipag-gitgitan, walang problema if tumaaso ang sweldo ng ating mga military personnel ng ating mga kasundaluhan. So, okay yun, goods yun, kasi nagbe-benefits naman sila. So, yung pagtaas nga lang ho ng sweldo, so yun na nga, 'di ba? Yung pagtaas ho ng sweldo ng mga military, sumabay din dito yung pagtaas ng pensyon ng mga retirees. And bear with me, guys, there's nothing wrong. Okay, pabor tayo dyan. Pabor tayo dyan. So, goods yan, maganda yan. Kasi ang ating mga retirees din ay nakakapag-benefits. Pero, in the other hand, merong nakakapangamba. Yes, sinasabi ko sa inyo guys, merong nakakapangamba dyan kasi dahil sa ginawa ni Kadigungan, nagka-leche-leche ho ang budgeting ng bansang Pilipinas, and after how many years, 'di ba, kapag dumaan ho sa susunod ng mga madaming taon, pwede hong lumobo yung budget ng bansang Pilipinas, 'di ba? Sabi na lang natin yung mapupunta diyan ay humigit kumulang mga 50% na. Sabi na lang natin na kabuuhang budget ng bansang Pilipinas ay 5 trillion. Dahil nga sa nagbabadyang pagtaas, paglobo nitong mga di ba tumaas yung sweldo, tapos lumobo din yung mga pensioner, tumaas yung ng mga pensioner, pagdating ng panahon, dadami yung mga pensioner at dadami din yung mga active personnel, pagdating ng panahon, mas tataas yung budget dyan. So, kung ngayon, 20% pa lang napupunta, di ba, sa budget ng Pilipinas, 20% napupunta sa kasundaluhan, baka malay natin, in the next year, yung budget ng bansang Pilipinas ay mapunta na lamang ho sa mga kasundaluhan. So ngayon, ito na nga, hindi ako tutula sa mga sweldo, sa pagtaas ng sweldo, hindi ako tutol doon. Pero guys, bear with me, just to be realistic, talagang tagilid. May negative effect ho ang pagtaas ng sweldo nitong mga sundalo. Kasi pera yan guys, na galing sa National Treasury. So, ito na nga tinaasan lang ni Digong ang sweldo ng ating mga kasundaluhan, tinaasan niya lang, pero wala naman siyang pinagkukuhanan ng pera. 'Di ba? Wala naman siyang pinagkukuhanan ng isusweldo. Tinaasan niya lang, kumbaga, pinaleche-leche niya lang yung budgetary system natin. Pinaleche-leche niya lang na yan ho yung sinusolusyonan ngayon ng ating gobyerno. So, ito na nga, basahin ko sa inyo guys Basahin ko sa inyo. Biting the bullet. The Marcos administration push for MUP pension reform. So sabi dito, in 2023 alone, sabi ni Jokno said the government has earned mark around 120 billion to 130 billion for MUP personnel. So, ngayong 2023 lamang ho guys, umabot ho ang gastos ngayong taon lang to ng 120 billion to 130 billion ang budget dito sa ating mga pensioner pa lamang. Wala pa dito yung mga active personnel. So ngayon, 'di ba? Ito yung catch dito kasi
umigit kumulang 1 trillion ata yung nagiging gastos ng gobyerno para lamang ho sa ating mga military personnel at mga retired personnel. So kagaya na sinabi ko sa inyo, humigit kumulang 20% ang napupuntang budget ng bansang Pilipinas dito sa ating mga sundalo. So, ang solusyon ho ni Pangulong PBBM dyan, ito, yan o, House approves MUP pension reform bill. So, pinipilit hong, di ba, i-adjust ng ating gobyerno yung kamali ang ginawa ni Kadiguan. Actually, yung pagtaas ng sweldo, walang problema dyan para sa akin. Baka mamaya may magsabi, uy, si Mima tutol pala sa pagtaas ng sweldo ng ating mga kasundaluhan. Kahit papano, may good deeds din naman si Kadiguan na ginawa. Tama yung tinaasan niya yung sweldo, pero sa kabilang banda, guys, just to be realistic na lang, there's a huge negative effect ang ginawa niyang pagtaas ng sweldo ng mga sundalo na siyang pilit hong sinusolusyonan ng ating government. So, ayon dito, magkakaroon ho ng pagbabago sa contribution ng mga sundalo. So, yung mga pension ng sundalo na imbes gobyerno lang ang magbibigay, ay magkakaroon ng kaltas ang mga bagong dating. Hindi yung mga active personnel na ngayon ha, yung mga bagong darating na sundalo. Once na ito ay mapasa itong bill na to at yung mga sundalo naman, wala namang reklamo dyan. Wala naman silang reklamo kasi naiintindihan nila. Kasi pag hindi, di ba, ito mabago yung ganitong sistema, lolobo ho ang budget natin sa mga kasundaluhan to the point na yung buong budget na lang natin mapupunta na lang sa kanila. Wala na tayong budget for education, wala na tayong budget for health, wala na tayong budget for other expenses, 'di ba? Wala na kasi mapupunta na lang dito. So ngayon kailangan na itong kumbaga bigyan ng kahit papanong singit, 'di ba? So kapal nga lang no. Oh, anyway, going back sa ating topic. Ang kapal niya nga lang no makapagsabi na dinoble ko yung sweldo niyo ganito ganyan. Pero hindi alam ng iba yung side sa ating government, sa mga hindi nakakaalam, umiiyak na yung budget natin, yung National Treasury sa ginawa ni Kadigungan. Kapal ng mukha. Tapos, di ba, coming from the horse's mouth, ano sabi niya? Mag-audit? Ano sabi niya? Desperado yung magkaroon daw ho ng lifestyle check. Magkaroon daw ng lifestyle check, pero sa totoo, yung confidential funds issue niya, nilalagpasan lang nila. Yung formally issue, nilalagpasan lang din nila. Pati yung reclamation. Kung gusto mo magkaroon ng lifestyle check, edi sana lahat sabay-sabay, pati kayo. Diba? Simple as that. Nanggigigil ako. Sarap ng hatake ng silya. Kaloka. Diba? Nanumbat ka na nga lang, pero yung ginawa mong panunumbat, tingnan mo naman yung ibang side. Anyway, yun lamang ho guys. At it's me again, si Mima Alicia Nyok. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.